So, regarding po sa mga sea turtles, kailan po ba usually yung season na lumalabas sila? Okay, nag-start ang nesting season dito sa amin mid-September hanggang mid-Feb. Tapos usually po sa mga sea turtles, mga ilan po ba yung mga itlog na pinoproduce ng isang turtle? Okay, sa isang season, pwede silang umitlog hanggang mga 300 eggs. Makakapag-discharge sila ng mga hanggang 3 clutches of eggs. Sabihin natin na, kunyari, umitlog sila, unang itlog nila January 1st, babalik sila sa dagat, nakapag-discharge na sila ng 120, 140. Tapos after 2 weeks, babalik na naman sila para iitlog ulit sila. Pero mas mababa na yon. Sabihin natin mga 80 or 70. Kung may natitira pang itlog doon sa loob ng kanyang tiyan, after 2 weeks uli, babalik na naman siya para i-discharge lahat yon. Parang install. Oo. Kaya sa isang season, yung pawikan namin dito, yung species dito ay olive ridley, pwede siyang umitlog hanggang 300 eggs isang season. Okay. Tapos after po ba nun, kinukuha niyo po yung mga itlog na lalabas? Umiitlog kasi yung mga pawikan sa beach, sa gabi sila umiitlog. Pagkatapos, pag nakita namin yung itlog nila, umiitlog sila, actual na umiitlog, kukuhanin namin. Kahit na wala na yung mother na pawikan, kukuhanin pa rin namin itlog at transfer dito sa hatchery. Kasi kung pababayaan namin sa wild, kukuhanin siya ng aso, kukuhanin siya ng tao. Tapos kayo na pong bahala. Wala, kasi ang incubation nun, natural process eh. Yung temperature ng sand, yun na rin ang nag-incubate sa kanya. Okay. You know? Pero, so kung regarding po sa giving birth sa turtles, pero sa tagal po ng profession nyo, naka-experience na rin po ba kayo or may mga grupo ba ng tao na pumapatay naman or ng mga pawikan? Noong bago ma-organize tong grupo namin, may mga pumapatay ng pawikan dito sa amin. Sa ngayon, mahigpit na ipinagbabawal na yan. So, wala na akong alam na may pumapatay. Pero, mayroon pa rin sumasalisi na kumukuha ng itlog. Mayroon pa rin. Sabihin natin mga 95% ng mga tao dito sa community namin gusto yung project. Mayroong 5% na hindi pa nila maunawaan o nate-tempt sila doon sa itlog. Kasi yung iba dito sarap na sarap doon sa itlog. At may pera sa itlog. Nabebenta yun kahit nasa yung black market, nabebenta yun. So, pero po ngayon, so far naman po, wala naman pong nababalitaan na pumapatay na ng mga pawikan. Wala na akong alam na talagang sadyang pumapatay. Pero mayroon din kami nakikita mga patay na pawikan sa dagat. Kasi marami, una-una, pagka sila nasabit sa lambat ng mga isda, namamatay sila. Nalulunod sila eh. Kasi ang pinakamatagal na pwede lang mag-stay sa ilalim ng tubig ang pawikan ay 5 hours. Beyond 5 hours, mamamatay sila, malulunod sila. Kasi reptile sila, mayroon silang pair of lungs. Para din tao. You know. Pero at saka iba pa kung yung mga rushing boats. Minsan natatamaan yung kanila shell, nagka-crack, yun, namamatay sila. Illegal fishing, troll, yun, namamatay din sila. Maraming dahilan. So dito po sa community nyo, since may conservation center, na paano naman po yung implementation po ng law? Meron po ba kayo ditong mga conservation laws, yung mga batas? May existing na conservation law. Mayroon na existing. Bago pa man kami ma-organize, mayroon na existing. At ang problema lang dyan ay implementation. Hindi kami mag-implement. Dahil ang mag-implement yan, yung mga authority katulad ng DENR, police, barangay captain. Kasi yun na may mga police power na pwedeng mag-implement noong law. Pero nga, ang gusto kong malaman ng iba, malaman ng marami, bakit kami, ang hirap-hirap ng buhay namin. No? Siguro, yung kami mga members, ang buhay namin, yung below na doon sa living standard ng Filipino. Nasa baba pa kami. Pero kahit paano, bakit nakakapagbigay pa kami ng oras para sa environment?